June 22, 2026 ng umaga, ang tahimik na klase sa San Jose National High School ay nabulabog dahil sa sunod-sunod na putok ng mga baril. Namayani nga ang takot sa mga estudyante at guro dahil sa karumal-dumal na pamamaril na nangyari. Ngunit matapos ang walang habas na pamamaril, nagulat ang lahat nang nalaman na 2 menor de edad pala ang sangkot sa nangyaring pamamaril. Alam niyo ba na sa loob lamang ng 2 linggo mula nang nagbukas ang school year 2026-2027 ng June 8, 3 nakakagulangtang na insidente ng karahasan ang nangyari sa mga paaralan sa iba't ibang panig ng bansa. Noong June 16, isang grade 8 student ang nasaksak gamit ang King Chin knife sa loob ng classroom sa Bethel Academy of General Trias, Cavite. Noong June 19, isang senior high school student na ang nanaksak ng kapwa niya estudyante sa Cavite National High School. At nitong June 2022, araw ng Lunes, nagkaroon naman ng pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Nang araw na ito, bandang alas 8 nga ng umaga, normal namang nagsimula ang mga gawain sa loob ng paaralan. Matagumpay nga na nalampasan ng 2 menor de edad ang main security gate habang itinago nila sa kanilang mga bag ang dala-dala nilang mga baril. Ang isa sa kanila ay kinilala lamang bilang Rod, 15 years old, at ang isa naman ay kinilala lamang alias Nash, 14 years old. Sa inisyal na report ng mga pulis, sina Nash at Rod ay pareho mag-aaral sa National High School. Pero ayon sa ilang mga ulat, si Rod lamang umano ang opisyal na estudyante ng paaralan at isang outsider lamang si Nash. Si Rod ay kasalukuyang nasa grade 9 pero dapat sana ay grade 10 na siya sa kasalukuyang school year. Subalit na natili si Rod sa grade 9 matapos makakuha ng mga bagsak na grades ng nakaraang taon. Si Rod ay inilarawan ng kanyang mga guro bilang isang loner at tahimik na bata na hindi gaanong nakikihalubilo sa kanyang mga kamag-aral. Ngunit sa ibang ulat, sinasabi na si Nash ay nag-aaral din sa paherehong paaralan at magkaklase sila ni Rod. Sinasabi nga na matalik na magkaibigan sa loob at labas ng paaralan sina Rod at Nash. Matapos ang morning ceremony, nagpuntahan nga ang mga estudyante sa kani-kanilang mga classroom. At bandang alas 10 nga ng umaga, dala ang kani-kanilang mga baril, pumasok sa magkaibang classroom sina Nash at Rod habang nagaganap ang klase. Ayon sa isa sa mga guro, isa kina Nash at Rod ay binaril ang bintana bago tuluyang pumasok sa loob ng isang classroom. Sinabi naman ng isang guro na tinutukan siya mismo ng isa sa mga binatilo kaya agad siyang dumapa sa sahig, napaiyak na lamang tulad ng kanyang mga estudyante. Ayon din sa mga reports, nung una hindi alam ng mga estudyante ang nangyari. Ngunit nang na-realize nga nilang may namamaril na sa loob ng eskwelahan, sabay-sabay na nagpanik ang mga estudyante at guro. Sa mga kumalat nga video online, makikita ang mga takot ng mga estudyante na nagtatago sa ilalim ng mga upuan, habang ang iba naman ay tumatakbo para sa kanilang buhay. Bandang 9:30 nang natanggap nga ng Tacloban City Police Office ang report tungkol sa nangyaring pangamaril at agad silang nagtungo sa paaralan. At sa gitna nga ng kaguluhan, ang mga guro at iba pang estudyante ay buong tapang na kumilos upang protektahan ang iba pang mag-aaral. Matagumpay nilang nasupil at nadismahan si Rod na nooy nasa loob pa ng paaralan. Pagkatapos tuluyang ngang nasakote si Rod ang isa sa mga rumespondeng opisyal ng BFP. Ang isa nga sa mga unang rumesponde at nakadakip sa isa sa mga shooter ay ang bumberong si Fire Officer Ludwig Sosa na noon ay naparaan lamang sa eskwelahan. Napansin daw niyang may batang umiiyak at tinanong niya kung ano ang nangyayari. Nang naberipika niya nga na may barilan sa loob ng eskwelahan, agad siyang pumasok sa loob hanggang sa isang individual ang humango sa kanyang kamay at sinabing nandun ang gunman. At ang suspect nga na ito ay humalo umano sa mga nagtatakbuhang mga estudyante. Meron siyang inakbayan na babae, medyo maliit sa kanya. Hindi lang muna ako gumawa ng move kasi baka mabulabog, anong gawin? So hinintay ko muna siyang makatalikod. Nung makatalikod na, nagdahan-dahan akong hinulat ko na siya. Hinawakan ko yung kamay niya, dumating yung isang pulis. Pagdating ng isang pulis, yun na nagtulungan na kami na makuan. Ayon pa umano sa suspect, nang siya ay nahuli, paulit-ulit niyang tinatanong ang mga katagang, makukulong ba ako? Makukulong ba ako?
habang ang kasabwat niyang si Nash ay dali-daling tumakas at tumakbo malapit sa kanilang bahay. Sa isang video, makikita nga na kinakausap si Nash ng ilang mga residente at hinihikayat nga itong sumuko. Bagay na sinunod naman agad ng suspect. Agad nga dinala sa local social welfare office ang mga suspect na sina Rod at Nash. Ayon nga sa ilang mga reports, habang namamaril ang mas batang si Nash, siya ay nakasuot pa ng maskara. Matapos nga ang malagim na insidente na pag-alaman na 41 rounds na bala ang pinaputok ng dalawang mga suspect, isa sa kanila ay namaril mula sa bintana na katabi ng isang classroom. Na-recover nga kay Nash ang pinakabatang suspect, ang 9mm Glock pistol at 40 empty shell casings ay nagmula sa baril na ito. Ibig sabihin lamang ito, posibleng si Nash ang nagpaputok ng halos 20 beses. Sinabi pa ng mga pulis na nag-reload at nagpalit pa ng magazine si Nash. Natagpuan nga ng mga pulis sa sahig ng paaralan ang dalawang walang laman na magazine at may natitirang pang 3 live rounds sa baril ni Nash nang siya ay sumuko sa tricycle driver niyang kapitbahay na nagdala nga sa kanya sa mga otoridad. Kinumpirma naman na ang baril na ginamit ni Nash ay pagmamay-ari at nakarehistro sa kanyang tiyahin na isang pulis at abogado. Sinabi pa nga sa balita na tinanggal na sa pwesto ang tiyahin ni Nash na pulis at sinasailalim na siya sa restricted custody. Kasalukuyang inahanda nga ng PNP at NAPOLCOM ang mga kasong kriminal at administrative laban sa babaeng pulis dahil sa kapabayaan sa pagtatabi ng kanyang service firearm o gross negligence sa safekeeping ng baril. Na-recover naman sa mga suspect na si Rod ang .38 caliber revolver. Napag-alaman nga na isang beses lamang nagpapatok si Rod ng baril at nang siya ay inaresto, 5 pang live rounds sa cylinder ang nasa loob pa ng kanyang baril. Ang baril ay natrace sa isang security agency sa Cebu City kung saan dati nagtatrabaho ang lolo ni Rod. Pinag-aaralan naman ng PNP ang criminal liability sa security agency ng lolo ni Rod upang malaman paano nga ba napunta sa kamay ng isang menor de edad ang baril na ito. Ay naman sa mga suspect, nagkaroon sila ng matinding galit dahil sa paulit-ulit na pangbubuli na nararanasan nila sa loob ng kanilang paaralan mula nang sila ay grade 7 pa lamang. Sinabi ni Rod na labis siyang pinag-iinitan, tinutukso at tinatawag niya ng mga kapwa-estudyante na mukhang maselang bahagi o iba pang bastos na paglalarawan dahil sa itsura ng kanyang buhok. Ay naman kay Nash, palagi siyang tinutukso dahil mas payat siya kumpara sa ibang estudyante. Sinuspindi nga ang klase ng araw na iyon sa paaralan at iba pang kalapit na eskwelahan. Agad namang nag-deploy ang DSWD ng mga social workers sa paaralan upang magbigay ng psychological first aid sa mga natromang estudyante. Napag-alaman naman na ang orihinal na balak ni Rod at Nash ay gantihan o patayin ang partikular na mga kamag-aral nila na nangbubuli sa kanila. Ngunit hindi nila ito nahanap kaya random na lang silang namaril. Ayon sa salaysay ng isang saksi, naglalakad noon ang mga sospek sa kahabaan ng koridor ng kanilang paaralan. Sila ay nagpunta sa dulo ng isang building upang i-verify kung nandoon ang taong gusto nilang gantihan. Nang makita nilang wala doon ang partikular na individual na kanilang hinahanap, bumalit ang dalawang sospek sa koridor. At dahil bigong mahanap ang kanilang target, dito na daw walang pakundangang namaril ang mga sospek sa mga bintana at silid-aralan. At ayon nga sa investigasyon, hindi pala sa entrance ng paaralan dumaan si Rod at Nash. Kaya, marahil, napuslit nila ang kanilang mga baril. Napag-alaman naman sa isang bako na eskwelahan, dumaan si Nash at Rod para makapasok sila sa paaralan. At bandang 7:30 ng umaga, nang dumating si Nash at nauna siya kaysa kay Rod dahil dumalo pa pala ito ng flag ceremony. Pagkatapos nga ng flag ceremony, dumating naman si Rod at nagkita sila na Nash sa CR kung saan sila tila nag-meeting pa bago gawin ang krimen at nanatili doon halos ng 1 oras. Ayon nga sa mga suspect, balak lamang talaga nilang manakot. Ngunit nang nakapagpaputok na daw si Nash, tila hindi na umano mapigilan ng lalaki na muling magpaputok. Napasugod naman sa eskwelahan ang mga magulang ng mga estudyante at umaasa nga na ligtas ang kanilang mga anak. Subalit sa kasamang palad, 3 buhay ang nawala. Ang mga biktima ay kinilalang sina Ayesha Nicole Razo, grade 9 student, Yancy Cici Para, grade 10 student, at si Chris Lawrence Fabian,
na isa ding grade 10 student. Bukod nga sa mga nasawi, mayroon din 20 biktima na sugatan dahil sa malagim na pamamaril. Hustisya nga ang sigaw ng pamilya na mag-aaral na naging biktima ng pamamaril na Rod at Nash. Labis nga ang paghihinagpis ng lolo ni Chris Lawrence Fabian habang nananawagan ng hustisya para sa kanyang apo. Marin din niyang itinanggi ang mga alegasyon na nangbubuli ang kanyang apo at iginiit na mabait ito at walang nagiging problema sa paaralan. Ang totoo nga daw, si Christian pa ang nabubuli sa eskwelahan. Porket bata, hindi sila mananagot. Yung mga may-ari, may nagbigay ng mga baril sa kanila, yung mga tiyahe nila, o ano nila yon, tatay nila. Paano yun? Ganun na lang ba yun? Wala bang ano ito? Walang hustisya? Ganito na lang ba? Napakabait ng apo ko. Wala siyang record sa eskwelahan. Baon niya, binibigay niya sa mga kaklase niya. Naniniwala ang ginang na sinadya ng mga sospek ang pamamaril sa eskwelahan at planadong palanado. Sinabi din ng ginang na naniniwala siyang hindi bullying ang ugat ng krimen dahil may kaalaman ang mga sospek sa paghawak ng baril at sa batas na kinasasangkutan ng katulad nilang minor de edad. Tinanghal naman na bayani sa social media si Chris dahil sa isang viral video kung saan sinubukan ng binata na isara ang pintuan ng kanilang classroom upang hindi makapasok sa loob nito sina Rod at Nash. Ngunit makikita din sa video na tinamaan ng bala si Chris sa kanyang bandang braso. Tumayo siya para magtago pero nabaril pa rin siya kalaunan sa kanyang likuran. Ayon sa mga netizen, bayaning may tutulong si Chris sapagkat kung hindi dahil sa kanyang ginawa, marami pang nabaril sina Rod at Nash sa loob ng classroom. Ayon sa mga kwento ng kaklase ni Chris, sinabi nga ng biktima na iwan na lamang siya ng kanyang mga kaklase dahil meron na siyang tama ng bala. Sinabi din ng mga kaklase ni Chris na ibinigay ng binata ang kanyang buhay at isinakripisyo ang kanyang sarili upang hindi mapahamak pa ang kanyang mga kaklase. Nagpaunlak naman ng interview ang nanay ng bata. Ayon sa ginang na si Bea, bandang 9:30 ng umaga, tinawagan siya ng kanyang tatay at sinabing may nakapasok ang terorista sa loob ng eskwelahan ni Chris. Agad namang nagtungo sa eskwelahan ang ginang upang sunduin ang kanyang anak na si Chris at ang kapatid nito na grade 7. Yung kaibigan niya na naging kaklase niya, "Tita, si Chris may tama sa shoulder." Tapos pumunta po kami dun sa may room niya, tinignan, nakiusap. Pero hindi talaga pinapasok. Parang pinasilip lang po na ganyan. Yung pagkadapa niya po, yung body frame niya, yun nga, naano po ng tito, pati yung sapatos niya. So, hindi po kaagad nagsabi sa akin yung kapatid ko na hindi po niya confirm kasi hindi rin nagsising-in sa kanya. Habang nag-hysterical noon si Bea, may maguro namang sinasabi na hindi pa kumpirmadong si Chris ang biktima. Dinala nga noon si Bea sa klinik dahil sa kanyang kalagayan. Gulong-gulong nga noon ang ginang dahil wala pang kumakausap sa kanya kung si Chris nga ba ang isa sa mga nasawi. Ayon kay Bea, isang pulis ang naawa at ipinakita ang larawang ng estudyanteng binawian ng buhay. At napahulgul-gul na nga lamang si Bea nang nakita na ang anak niya ang isa sa mga nasawi. Sa video po, parang hindi po kami sure pero may nagsabi na sarado mo ang pintuan. Hindi po siya nag-hesitate talaga. Kasi bago pa po yon, nakita na niya na paano nabaril yung classmate niya po nga si Yancy. Doon na po talaga din siya daw, sabi po ng mga classmate niya, doon na siya tumayo para talagang isarado po ang portahan. Napusil na, no? Pero pinipilit niya pa rin pong isarado. Nung hindi niya nakayanan, stand up po siya, nadapa. Ang sabi niya daw po sa mga classmate niya, wag niyo na wag nang mag-alala, iwanan niyo na ako. Sabi niya pong ganun, iwanan niyo na ako, tumakbo na kayo. Total, wala na, nabaril na ako. Kwento nga ni Bea, ang anak niyang si Chris ay napakabait na bata at masunurin. Sinabi din ng ginang na nabubuli nga ang kanyang anak ngunit kailanman ay hindi gumanti ito at nagsusumbong. Hindi din naniniwala si Bea na nabuli ang mga sospek kaya namaril ang mga ito sa eskwela. Naging klase pala noon si Chris ang sospek na si Rod na isang boy scout ng eskwelahan. Git ni Bea kung hindi man mananagot si Rod at Nash,
Gusto niyang makulong ang mga magulang ng suspect. Kung hindi lang nga din po nadakip sila, sa elementary naman po sila mag-aano. Nananawagan nga si Bea na sana matupad ang panukalang batas ni Senator Robin Padilla na ibaba sa edad na 10 years old ang age of criminal responsibility o liability ng mga criminal charges sa ating bansa. Masama naman ang loob ng pamilyang nasawi na si Ryan C. dahil sa sinapit ng dalaga at hagal nga nila na makamit niya ang katarungan. Ryan C. gusto niyang makasuhan ang may-ari ng baril dahil hindi daw mapupunta sa mga sospek ang baril kung hindi pinayagan ng may-ari ng baril. Naniniwala ang ginang na ang dapat mapanagot sa pagkamatay ng kanyang anak ay ang mga taong nagmamay-ari ng baril. Ayon sa mga balita, hindi nasawi sa isang silid-aralan sina Chris, Yancy at Tessa dahil magkahiwalay na kwarto ang pinasok ng dalawang mga sospek. Ang dalawang biktima na sina Chris at Yancy ay nasa iisang classroom. Yancy ang kumuha ng viral na video sa social media kung saan nakitang sinubukang isara ni Chris ang pintuan ng classroom. Kaya kung mapapansin nyo, tila tumigil nga ang pagkuha ng video matapos ang pamamaril. Habang si Tessa Nicole naman ay nagtamo ng malubhang sugat at binawian ng buhay habang isinusugod sa ospital. Hanggang ngayon, dalawang estudyante pa rin ang nasa intensive care unit dahil nga sa pamamaril na nangyari sa San Jose National High School. Critical nga ang kondisyon ngayon ni Joan Viñas matapos tamaan ng bala sa ulo. Ang kanyang ina, si Rowena, ay labis ang pagsisisi nang pinayagang pumasok pa ang kanyang anak. Sinabi na umano ng dalaga na parang mabigat ang kanyang pakiramdam ng araw na iyon pero dahil may report ang dalaga sa eskwelahan, pinayagan niya itong pumasok. Pagpunta ko doon, nandun ako sa may entrance na. Nakita ko yung anak ko na nakasakay na ng yung pahiga. Pagkita ko si Joan, Pangarap daw nga ng anak ni Aling Rowena na maging isang nurse at gusto niyang maparusahan at makulong maging ang mga magulang ng sospek. Dasal nga niya sa Panginoon ay mabigyan pa ng pangalawang buhay ang kanyang anak. Isa pa na critical din ng kondisyon ay si Nathan Candelero na tinamaan naman ng bala sa tiyan. Ayon nga sa ima ng bata na si Erwin, alalang-alala siya nang nalaman ang pamamaril sa eskwelahan dahil nag-aaral doon ang kanyang tatlong mga anak. Sa ilalim ng pusod, tumagos sa tagiliran. Still recovery pa po dahil natamaan yung intestine niya. Kahit sino man po, talagang masakit sa ginawa nila. Yung maganda. Kahit ako, talagang nakaiyak ako sa ginawa nila. Talagang hindi maganda. Kahit sinong tatay, kung anong ginawa nila, parang gusto kong gawin din. Base sa mga ulat, ang target ni Rod at Nash ay wala sa ng mga sawing biktima. Pero natagpuan ni Rod at Nash ang kanilang target sa isa sa mga classroom na kanilang pinasok. Nagpaulak naman ng interview ang dalawang estudyante na naroroon mismo sa eskwelahan na nangyari ang pamamaril kina Rod at Nash. Ayon sa mga estudyante na si Ricardo, narinig niya ang putukan, tumakbo agad siya at dumaan sa likod. Ito pala ang area ng eskwelahan na hindi pa nalalagyan ng pader kung saan dumaan ang mga sospek para makapasok sa eskwelahan. Maraming kasama si Ricardo na tumakbo palayo sa eskwelahan at humingi ng tulong para tumawag ng mga pulis. Ayon naman sa isa sa mga estudyante na si Mark, matapos niyang marinig ang 3 putok ng baril, tumayo daw siya at nagmamadaling lumabas ng classroom tulad ng ginawa ng kanyang guro. Pagkatapos ay nagpunta si Mark sa court dahil akala niya may mga pumuputok lamang na poste ng ilaw. Pero narinig daw ni Mark sa kapwa niya mag-aaral na iyon pala ay putok ng baril mula sa loob mismo ng eskwelahan. Dito na nagdesisyon na tumakbo upang iligtas ang kanyang sarili si Mark. Ngunit bilang isang Boy Scout, naisipan umano ni Mark na tulungan ang iba pang mga estudyante dahil alam niyang magtatakbuhan ang mga ito sa gate. Doon sa may gate, alam ko na maraming tutulakan ng mga bata. Hindi lang Boy Scout, siyempre, nag-assist na lang ako doon para walang masyadong disgrasya o masagatan na lang ng mga bata. At nang wala nang nakitang mga estudyante si Mark, lumabas na din siya ng gate upang iligtas ang kanyang sarili. Ayon sa dalawa, nakita nila ang suspect na si Rod na noon ay inaaresto na. Nakita naman ni Mark ang isa pang suspect na si Nash na may hawak na baril mula sa malayo at nakalabas na siya ng gate. Nabulabog nga ang buong social media sa kahindik-hindik na nangyari sa eskwelahan at sinabing literal na nagpaulan ng bala ang mga suspect.
Ang tanong nga ng mga tao, isolated case lamang ba ang nangyayaring pamaril? At base nga sa ulat ng DepEd ng April 2025, may higit 1,000 kaso na ng campus violence ang naitala mula November 2024 hanggang April 2025. At karamihan dito ay kagagawa ng mga estudyante. Ibig sabihin lamang ito, hindi lamang isolated case ang nangyari sa Tacloban. Sapagkat marami na palang karahasan sa iba't ibang bansa ang nangyayari sa mga eskwelahan na gawa pa mismo ng mga estudyante. Ayon sa mga datos, mahaba na ang listahan ng gun violence sa Pilipinas, ngunit ang pamamaril sa pangaparalan ay napakabihira at ito ang unang beses na nangyari sa ating bansa. May mga netizen din na nagsabi, natatakot na sila dahil baka matulad na daw tayo sa Amerika kung saan madalas mangyari ang pamamaril sa loob ng paaralan. Samantala, nag-viral naman sa social media ang conversation ng mga suspect na sina Rod at Nash. Ayon sa mga otoridad, pinagplanuhan ng 2 menor de edad ang gagawin nilang pag-atake sa eskwelahan. At ang pagpaplano nga ay nagsimula pa ng April o May. Base din sa mga screenshot, pinag-usapan nila ang tungkol sa Republic Act 9344 o mas kilala bilang Juvenile Justice and Welfare Act. Naniniwala ang 2 suspect na kapag namaril sila at nakapatay, hindi sila makukulong dahil sila ay menor de edad. Bukod doon, naniniwala din sina Rod at Nash na hindi sila kakasuhan dahil sa kanilang edad, miski pa mahulihan sila ng mga baril. Kumpiyansa nga sila na mapupunta lamang sila sa pangangalaga ng DSWD at kung saan may mga programa para sa mga katulad nilang nagkasala sa batas. Ibang-iba kumpara sa loob ng totoong kulungan. Alam din nila na maaari silang pakawalan mula sa pasilidad ng DSWD kapag sila ay nasa edad na 18 hanggang 21 years old. Tinalakay din nila ang tungkol sa paggamit ng kanilang mga baril. Kung gaano karaming bala ang kanilang dala at kung kakasya ba ito para sa nakaplano nilang bilang ng kanilang mga magiging biktima. Napag-usapan nga nila ang mga posibleng mangyari pagkatapos ng pamamaril. Kabilang na nga kung paano sila susuko ng ligtas sa mga otoridad at hindi na baril. Ayon nga sa PNP, i-verify nila kung ang mga screenshot na ito ay galing sa mga suspect para maging ebidensya laban sa kanila. Kasabay din nito, nag-viral ang mga larawan ng suspect na may hawak-hawak na mga baril. At isa nga sa mga suspect ay nag-post pa tungkol sa baril niya bago gawin ang krimen. Marami nga mga netizen ang nababahala sa kung paano mag-isip ang mga suspect tungkol sa pagpatay. Tanong nila ano ba ang nangyari sa mga kabataan ngayon at bakit nasa isip na nila agad ang pagpatay sa kanilang murang edad. Samantala, pinag-uusapan din sa social media ang tungkol sa suot na damit ng suspect na si Nash nang siya ay inaresto. Sa suot na t-shirt ni Nash, nakasulat nga ang mga letrang KMFDM. Ang KMFDM ay isang German industrial music band at ang ibig sabihin ng mga letra nito ay No Pity for the Majority. Bukod kay Nash, ang kapalang t-shirt ay suotin na Natalie Lynn sa Manta Rap Now. Si Natalie ay 15 anyos na suspect sa 2024 school shooting kung saan may 2 nasawi at 6 na sugatan. Matapos ang krimen, kinuha nga ni Natalie ang sarili niyang buhay. Bukod kay Natalie, isa pang nagsusuot ng nasabing t-shirt ay kinilalang si Eric Harris. Si Eric ay nasa 2 suspect sa Columbine High School Massacre ng taong 1999 na kumitid ng 13 buhay ng mga estudyante at isang guro. Tulad ni Natalie, kinuha din ni Eric ang sarili niyang buhay matapos gawin ang krimen. At sa nangyaring krimen sa pamamaril sa San Jose National High School, kaparehong t-shirt nga ang suot ng isa sa mga suspect na si Nash. Hindi nga maiwasan ng mga netizen na mag-isip kung nagkataon lang ba ang lahat sa 3 pagkakataon ng pamamaril kung saan suot-suot nila ang kaparehong t-shirt. Natuklasan naman ng mga cybercrime investigation na suspect na si Nash ay labis na nahuhumaling sa lalong gore box at Roblox. Matatandaan na si Nash ay 40 times nga nagpaputok ng baril sa loob ng eskwelahan. Ang gore box ay isang napakarahas na mobile shooting game tungkol sa pagpapasabog, madugong pamamaril at brutal na pagpatay. Habang ang Roblox naman ay isang online gaming platform kung saan pwede kang maglaro ng milyong-milyong games na gawa ng ibang users. At tulad nga ng Gorebox, may mga laro sa Roblox na bahagyang maras kung saan gumagamit ng mga baril at patalin para talunin ng kalaban. Posible umanong
may kinalaman ang paglalaro ni Nash ng mga online games sa ginawa niyang pamamaril. At ito ay naging malaking impluwensya para gawin niya ang krimen. Ayon sa mga pulis, ang labis na paglalaro niya ay nag-alis kay Nash tungkol sa kanyang takot. Dito din daw umano nakuha ng sospek ang idea sa paraan ng paghawak ng baril at sunod-sunod na pagpapaputok ng bala. Ang pamilya nga ng kapwa mga sospek ay tikaw mambibig tungkol sa nangyaring insidente. Ayon sa kapitbahay ng isa sa mga sospek, gulat na gulat sila nang nalaman na sangkot sa shooting ang kanilang kapitbahay. Mahilig umano ito dati sa basketball pero kalaunan ito ay hindi na masyadong lumalabas ng bahay. Ayon pa sa isang kapitbahay, tila mainitin nga ang ulo ni Nash na isa sa mga sospek dahil binato niya ng bato ang isa sa kanyang mga kalaro at dali-daling umalis at tumakbo. Ayon naman sa isa sa mga guro ng sospek, dati umano itong Boy Scout. At ang pangangatawan nga nito ay tila action star. Kilala umano ang bata na tahimik at hindi basag ulo. Ang dalawang sospek ay kasalukuyang nasa kustodiya na ng DSWD sa Tacloban City. At dahil sa sila ay tinuturing na Child of Conflict with the Law o CICL sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act, hindi sila maaaring ikulong sa regular na kulungan kasama ang mga bilanggo. Ang batas na ito ay akda ng senador ngayon na si Francis Kiko Pangilinan. At ayon sa batas, kung isang menor de edad ay nakagawa ng krimen kahit gaano pa ito katindi at wala pa siyang 18 years old, kinukonsidera sila bilang child in conflict with the law under suspended sentence. Gusto ng batas na ito na bigyan ang kabataan ng tsansa na ma-rehabilitate sa halip na parusahan sila ng pagkakulong. Sinasabi din na ang menor de edad ay hindi pa fully formed at naniniwala ang ating batas na kaya pa nilang magbago o matuto mula sa mga krimen na kanilang ginawa. Ang mga batang 15 years old pababa ay walang pananagutang kriminal. Ang mga edad na 15 hanggang 18 years old ay ligtas din sa parusa, maliban na lamang kung mapapatay may sapat silang pag-iisip o discernment o alam nila na masama ang kanilang ginagawa habang isinasagawa ang krimen. Kung ang bata 15 years old pababa ay nakagawa ng mabigat na krimen gaya ng pagpatay o panggagahasa, hindi sila basta-basta pinapakawalan. Mandatory silang ipapasok sa Bahay Pag-asa para sa isang intensive rehabilitation program at counseling. At ayon sa mga batas, ang mga magulang na menor de edad na suspect ang magbabayad sa mga pinsala o civil liability sa mga biktima. Kapag naman napatunayan na may mga discernment na ang batang nagkasala 15 hanggang 18 years old, siya ay may pananagutang kriminal. Pero ang suspect ay hindi agad makukulong sa kulungan ng matandang proseso. Sila ay bibigyan ng suspended sentence kung saan ilalagay ang nagkasalang menor de edad sa rehabilitation. Kung makikitaan na maganda ang pagbabago ang menor de edad, pwede ding i-dismiss ang kaso pagkatapos ng rehabilitation. Matapos nga maaresto ng mga suspect, kinunan sila ng inisyal na salaysay sa harap ng kanilang mga magulang at guardian at mga abogado. 15 years old na suspect nga ay kinasuhan na ng murder, frustrated murder at serious physical injury. At aabutin naman ng maraming taon ang intervention program ng 14 years old na suspect dahil sa kanyang ginawa. Ayon nga sa PNP, natukoy na may discernment na ang menor de edad o alam niya ang kanyang ginagawa nang ginawa niya ang krimen. At ang 14 years old naman na si Elnas Nash ay walang kriminal na pananagutan. Pero sasailalim siya sa intervention program na tatagal ng ilang taon. At kung matatandaan, si Nash ay ang may pinakamaraming pinaulanang bala sa loob ng paaralan. Bago na isa batas ang panukala ng senador na si Kiko Pangilinan ng taong 2006, mayroon ng naunang batas at probisyon na tumatalakay sa pananagutan ng mga menor de edad na nakagawa ng krimen. Ito ay ang Revised Penal Code Act No. 3815 at ang Presidential Decree No. 603, the Child and Youth Welfare Code ng 1974. Sa dalawang batas na ito, 9 years old pababa ang walang pananagutang kriminal. Pero sa batas na ginawa ni Senator Pangilinan, 15 years old pababa ay ligtas sa pananagutang kriminal at sasailalim lamang sa intervention. Kapag naman ang higit 9 years old at mababa sa 15 years old ay napatunayang may discernment, mayroon silang pananagutan. Ngunit dahil sa Juvenile Justice and Welfare Act, ang batang nagkasala higit 15 years old at mababa sa 18 years old ay may pananagutan lamang kung napatunayang may discernment o kung alam nila ang kanilang ginagawa.
Kasunod ng naganap sa pamamaril sa Tacloban, muling pinanawagan ni Senador Robin Padilla ang pag-amyenda sa Juvenile Justice and Welfare Act upang ibaba sa 10 years old ang age of criminal liability responsibility sa ating bansa. Kinwestiyon din ni Senator Padilla ang tila mabagal na pag-aksyon ng Senado sa panukalang batas. Ayon nga sa kanya, nagiging katulad na ng ibang bansa ang sitwasyon ng Pilipinas kung saan may mga insidente na ng karahasan sa loob mismo ng ating paaralan. Nais nga ng Senador ng special session sa Senado upang mapabilis ang pagpasa at pag-amyenda sa naturang batas. Ikaw, payag ka bang ibaba sa 10 years old ang edad na suspect na may pananagutan na sa batas at makukulong sa kulungan kasama ang mga matatanda? Lalo na bago ito ay may rami ng unang kaso ng pamamaslang, pagnanakaw, at kung ano-ano pa na involve ang mga minority edad.